they weren't really able to explain sufficiently and convince the public na tama yung mga ginagawa nila. At kapag ginigit-git sila at tinatanong sila, ang laging retaliation niya, fake news. Hindi na po tanga ang mga tao ngayon. Nakikita na po namin yung ginagawa ninyo. Nababasa na po namin yung mga ninyo, no? Nababasa na namin yung mga intention ninyo. At kapag hindi nyo masagot ang mga tanong sa inyo at ang tatratuhin ninyo, parang kami ang may mali dito. Diba? Kagaya nga na sinabi ni Ace Barbers ngayong umaga, yun ang mukhang guilty. Diba? Yun ang mukhang guilty. Ba't ayaw nyo sumagot ng matino? And you're saying na we're not doing it for free? Congressman Ace Barbers, what is your proof? Your belief is not the reckoning point here. You are irresponsible. And it's not up to you to say whether what you are doing is constitutional or not. We filed a petition before the Supreme Court questioning your very act of regulating our content. Okay? And so, sabi ko nga, parang ito yung problema kasi kapag kayong mga kongresista natin walang alam. Pag yung mga kongresista natin hindi alam yung mga pinagsasabi, they're going to say all these flowery words na kunwari makatao sila, makaano sila, ganyan-ganyan. At kapag nakikriticize sila at nabe-breakdown yung mga pinagsasabi nila, na ito pala ay mga walang laman, ampaw, because we feel that we are targeted. And like I said, this specific, this appreciation that we are being targeted is not something new. Ginawa nyo na to sa ginawa nyo na to kay Dr. Rainbag Badoy, kay Eric Selly sa SMNI, kay Pastor Kibuloy. Po ay tumungo po ang kasamahan po natin ng mga vloggers, mga social media influencers doon po sa prosecutor's office doon po sa Quezon City para magsampa ng patong-patong na kaso ng libel case laban nga dito kay Representative Ace Barbers. Para mas maintindihan lang po ng ating mga kababayan, saan po nag-ugat itong pagsampa po natin ng kaso laban sa kongresista? Sir Jason, kasi na-dilute na yung issue tungkol sa fake news. And kung ang question mo is ano yung pinag-ugatan nito, I think at talagang pinag-ugatan nito is yung deliberate na pangbobobo ng Kongreso sa mamamayan Salita sila ng salita, sabi about fake news, itigil ang fake news, ganyan-ganyan. Kailangan imbestigahan ng mga law enforcement, ang mga fake news peddler, ganyan-ganyan. They try to make it as if fake news is parang de facto na dapat pag may fake news it's a crime, managot, and things like that. And it really it is really something that deliberately done para meron silang mausig na mga individual. And itong sinampa naming kaso, alam namin na itong mga kongresista na to, hindi naman yan yung hindi naman yan yung parang magla-libel o maninira or magbabagsak ng kalaban nila ng direkta or ng parang simple. Kasi when you say libel, when you say ganyan, may mga elemento yan At later on, labanan yan ng facts. But yung kasing kanilang paggamit at pamumroblema sa fake news, yung concern nila sa fake news ay napaka-fake. Sinasabi ko to kasi unang-una, never na nangyari sa Kongreso na dinefine nila kung ano ang fake news. Ano may fake news na tinutukoy ninyo? Kasi kung gusto ninyo na ipakulong ang lahat ng tao na nagfe-fake news, mayayari tayo dyan. Kasi baka pati yung mga magulang natin na fake news yung mga anak nila tungkol kay Santa Claus. Mapakulong ninyo ng walang kalaban-laban. What exactly is it that you really want to penalize? And then, of course, with their series of actions, na-realize natin, actually hindi naman talaga nila problema ang fake news Ang problema nila, yung mga critics na hindi nila masagot.
yung mga nagsasalita, nagpapahayag, nagbabalita na hindi nila masagot. It started with, you know this very well. It started with SMNI. Alam natin kung ano lahat alam natin lahat kung ano ang inabot ng SMNI. Tinanggalan kayo ng boses at ng prangkisa and everything, ganyan. What they're doing to SMNI, they're doing now to the vloggers. And like I said, hindi naman yung fake news talagang problema nyo dito eh. Hindi nyo lang mautusan yung SMNI, hindi nyo lang mautusan yung mga vloggers, diba? Na sabihin yung gusto ninyong marinig. At hindi nyo masagot yung mga tinatanong namin. Remember, it started with a question. Saan galing, paano nyo ginastos yung travel budget ninyo? Saan napunta ang travel budget ninyo? It started from there. It was a question that cannot be answered by these people in the House of Representatives, no? And so, itong kaso namin, same modus operandi. They try to make fake news kasi itong mga vloggers na to nagpapakalat ng fake news ganyan, but they cannot really identify ano ba talaga yung fake news dito. Ano ba talaga yung ano ba talaga dito yung krimen na ginawa namin, 'di ba? They would say na hindi naman kasi kayo dyan, hindi naman kayo na-identify, hindi naman kayo pinangalanan or whatnot. In the future, I cannot really talk about the details of the case, but it's going to be a question of fact. When we are being associated to narco-vloggers, to Pogo-paid vloggers, and publicly, we are being associated dito sa mga ganitong bagay, because of Ace Barbers. Wala namang ibang reason yan eh. Dahil doon sa privilege speech yan, doon naman talaga nag-ugat yan eh. And the actions that are surrounding it. So, diyan talaga, yan talaga ang basihan ng aming action because we feel that we are targeted. And like I said, this specific, this appreciation that we are being targeted is not something new. Ginawa nyo na to ginawa nyo na to kay Dr. Rain Badoy, kay Eric Selly sa SMNI, kay Pastor Kibuloy, to other critics also na na hindi nyo gusto. Recently, Attorney Respicio, that's what you did also. So, yun nga we are fighting back because we want this madness to stop. We want to push back. Hindi po pwedeng ganto-ganto na lang tayo araw-araw. Pag hindi nyo trip, didikdikin nyo. Ayan. Tapos ma'am, yun nga, yung kaugnay po dito sa pagtawag po sa inyo at pag-akusa na mayroon kayong direktang koneksyon sa Pogo at tinawag pa kayong mga narco-vloggers. Last night, yung isang gabi ay nagkaroon tayo ng press conference at na ipahayag nyo nga bawat isa na medyo naapektuhan, hindi lang medyo, naapektuhan talaga yung reputasyon at maging yung pamilya ninyo dahil po dito sa walang batayan na akusasyon ni Ace Barbers. Correct. And sasabihin, we can take bashing. Okay? Walang problema if ordinaryo ng tao lang si Congressman Ace Barbers eh. Pag bashing asaran online, there is some mataas ang threshold namin dyan bilang someone na laging naka-live and my style of vlogging is really, I can get really confrontational. So sa akin, mataas yung threshold ko sa mga ganyan sa totoo lang. But the difference here is that si Congressman Ace Barbers ay napakaraming powers. Meron siyang whole institution under his beck and call to do what he wants and lead all the resources to unjustly pin us, to unjustly ruin our reputation in a way that we've seen libel na kinokonduct in this very, very sophisticated way. Ganon. Ang difference kasi, ang kakaiba lang kasi dito, Sir Jason, ala kasi ni Congressman Ace Barbers, lahat ng kausap niya, walang utak. Akala niya, pwede niyang gawin at itago yung intention nila nang hindi mabibisto. Like I said, itong kaso na to, itong kaso namin, this is going to be a battle of facts. At ready kami dyan.
So, sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, let's see how it is going to roll. But ang daming mga naapektuhan dito sa mga ginawa ng House of Representatives. And basically, what we wanted to say is that while the power of the House of Representatives is very, while it has a very wide latitude sa kanilang pag-exercise ng kapangyarihan, yung power to legislate to inquire in aid of legislation is really, really very broad. It doesn't mean that you can just trample the rights of constitutional rights of ordinary citizen. So, hindi katanggap-tanggap na i-flex nila yung mga muscles nila para lang sirain yung reputasyon ng mga tao na hindi nila kasundo, na kinikriticize sila. Because, tawag dito, Sir Jason, Sir MJ, no? Ako, I am raised by, very hardworking parents. Ang panlaban lang talaga namin sa buhay is that lumaban ng patas. Wala kaming koneksyon, wala kaming kilalang mga matataas na tao na magba-back up sa amin or things like that. Pinalaki lang talaga ako na pinalaki lang talaga ako sa katapatan at sa hard work. Na wala kang ibang aasahan sa buhay mo kundi ang pagtatrabaho ng tapat at pagtatrabaho ng masipag. Pagkatapos, you have people like Kong Barbers na nasa pwesto, may kapangyarihan, ang daming resources, and is just going to irresponsibly say and talk about narco-vloggers, pogo-pig vloggers, ganyan. It's unfair eh. Hindi yun po pwede eh. And sabi ko nga, mataas ang threshold ko sa mga bashing, pero this is a whole lot of level ng pambabalahura. Kasi yung pambabalahura na ginagawa sa amin, gamit pa yung kapangyarihan, gamit pa yung resources ng bayan. The wrong here is embedded in so many layers that we cannot just take it sitting down. Pinag-uusapan nga namin to, hindi po pwede to na grabe yung grabe yung pagdikdik sa atin na para bagang yung tinatago pa nila yung talagang totoong intention nila, yung meron mga paganon-ganon pa ng mga ng mga remarks na kunwari hindi naman talaga kami target, ganyan. Pero at the end of the day, sabi ko nga, labanan ng pruweba ito. At yung mga bagay na yon, iwan natin sa korte sa mga susunod na linggo. Correct. Definitely, yan talaga ang intention. Definitely, ang nila dyan, ang intention nila is mag-fold kami. Diba? Mag-fold kami. Na matakot, hindi na magsalita. Yung mga susunod na magsasalita, ganito gagawin sa inyo, papatawag uli kayo sa hearing. I remember, bago nag-start yung unang-unang hearing, kasi ang hearing dyan sa TRICOM supposedly January 27 eh. Yun yung unang announcement ni Dan Fernandez. Hanggang sa makareceive na nga kami ng imbitasyon, at yung imbitasyon, ang unang hearing ay naging February 4. I remember vividly na 2 days, 3 days before ng February 4, talagang kumakalat yung mga social media post na babalatan ng buhay ng Kongreso ang mga DDS vloggers, ganyan-ganyan. Kasi at that time pinublish na rin yung name namin eh. So talagang talagang I know that the intention is really to intimidate us, to silence us. Lo and behold, nakita natin kung ano nangyari noong February 4, at noong February 4 nga, pati itong si Congressman Benny Abante hindi nakapagpigil at talagang gustong makipag-engage sa sa Murahan Fest sa akin. Sabi ko nga parang, kung yun ang gusto nang gawin itong mga kongresista to, wala namang problema. Pwede po kitang puntahan sa ninyo, sa opisina ninyo, tapos magmurahan po tayo maghapon. Pero alam po natin kung ano ang intensyon ninyo. Ang intensyon po ninyo, gusto nyo po kaming ikulong, gusto nyo kaming patahimikin, gusto nyo kaming i-intimidate, gusto nyo kaming takutin.
Ang problema, hindi po kami matatakutin. Lalo na yung mga kami, yung other ano ko rin, mga kama ko na nag-file, no, na magfa-file pang iba dito sa pangyayaring ito regarding this incident. Hindi wala kaming makita na parte na dapat intindihin na lang. So, pasensya sila dahil hindi kami matatakotin at yung kanilang mga moves para takutin kami ay hindi umeffect. So, talagang kita-kita tayo sa finals. Hanggang dulo to. Ma'am, I have one question po before ibigay ko kay MJ. And gusto ko lang itong tanungin ulit. I have asked this question last press conference at for emphasis lang. Kasi this coming 2025 elections, we'll be choosing a next set of leaders. We'll be choosing our senators, our representatives sa mga lugar natin. Gaano po ba kahalaga itong 2025 elections para mas maintindihan lang ng ating mga kababayan para baguhin itong tahak po ng ating bansa at itong kasulukuyang nangyayari po, especially dyan sa House of Representatives at maging dito sa Senado? It is very important that someone is pushing back. At kaya importante itong 2025 election kasi kailangan magkaroon ng tao sa ating gobyerno, sa Kongreso, sa Senado, na magpo-push back. 2025 election is very important to show our protest. To make sure na lahat ng mga kandidato na hindi kaalyado ng BBM administration ay makapasok. Okay? So that is why ako nga Jason, inano ko talaga ano pa lang to, October 2024 pa lang to. I was talking about this already. Na kailangan talaga kailangan talaga ng pushback. Kailangan talaga na maghalal ng mga tao diyan sa Senado, diyan sa Kongreso, ng mga hindi lang yes men and women ng presidente or ng House Speaker. Kailangan mo ng mga taong may integridad na hindi basta-basta mabibili ng BBM administration or hindi basta-basta magbabaw dito sa current administration na to. And so para sa akin nga, I am actively campaigning to vote the PDP Laban slate, the full slate of PDP Laban, no. So, yung full slate na yan, that includes yung mga guest candidates, si Pastor Kibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, at si Congressman Rodante Marcoleta. Aside from the 6 that are already, talagang PDP from the beginning. Importante ito because of the turn of events itong mga nakakaraang buwan. Nakita natin, wala man nag-o-oppose eh. And if we are going to allow the situation to perpetuate, ang mananalo dyan ay mga kakampi nila, it's going to affect how the election is going to turn out pagdating ng mga maybe 2 or 3 election cycle. 2025 election is important because it's going to set the mood for the next election cycles. At kapag natalo tayo ngayong 2025, talo na tayo ng 2028, talo na tayo ng susunod pang mga eleksyon. Because we are not able to show that we can push back. So, importante itong eleksyon na to kasi ito yung panahon at paraan para makapagprotesta ang mga tao na hindi natin gusto ang mga nangyayari. Kailangan natin ng mga tao na hindi papakompromiso dito sa current na gobyerno natin, whether the position is in the elected executive position or dyan sa Senado or dyan sa Kongreso. Maglagay tayo ng mga taong hindi nila kakampi. Hi, Ma'am Joey. Good evening. Ma'am, do you think mangyayari itong mga nangyayari ngayon, ginagawa ng 19th Congress kung walang mga persecution, quote-unquote, sa mga Duterte, VP Sara, and his father, the former president? Yun kasi Sir NJ yung patunay eh. Na yung 2025 election really goes beyond 2025.
they are scared of another Duterte presidency. 'Di ba? Yun talaga yan eh. So, kaya nga sabi ko, ako, iboboto ko yung mga kandidato na aligned dun sa politics ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi pagka-align yung politics mo dun sa mga Duterte, definitely, service-oriented yan, concern sa delivery ng mga projects, concern sa welfare ng mga tao. Meron talagang serbisyo na nakakarating sa ordinaryong mamamayan. And so, maraming naipakita si PRRD nung panahon niya na I think yun yung reason kaya ayaw nilang magkaroon pa ng another Duterte presidency. I don't know, maybe kasi siguro hindi sila nakabongga nung panahon ng hindi nila nakuha yung mga gusto nila nung panahon ni PRRD. And definitely they're not gonna get it kapag kasi Inday Sara na ang presidente. This election looks beyond 2025. That's for sure. At it is a fact. Kahit naman yung mga yung mga political observer na iba ang kulay, they recognize that whatever the government is doing right now, it is directed sa mga Duterte para sirain sila. Laging may ganun eh. Laging ang layunin ay siraan ang mga Duterte. Siraan si PRRD, because, they can't afford another Duterte presidency. They cannot thrive if Sara is going to be a president in 2028. Ma'am, as you are exposed sa politika daily and observing dito po sa mga nangyayari po sa social media at ang analytics, sino ba talagang may trolls? Ikaw ba o sila? Dahil kung pagmamasdan mo ang mga nagkukomento sa yung mga posts at nagla-like, totoong mga tao naman talaga, totoong may friends, totoong mayroong activity sa Facebook. Pero sa kanila kung pagmamasdan mo, mga Vietnamese pa ang pangalan. Tapos, parehas ng comment. Ayun yung nakakatawa, Sir MJ Kasi ako, I'm not, yung usapan ng mga trolls at saka ng mga fake news. Ito kasi yung problem, they do not really engage in an intelligent conversation itong mga kongresista natin. Yun yung number one problem. So, sasabi nila, gusto nila Dan Fernandez in January, nung papasimula pa lang tong TRICOM na to. Gusto raw niyang i-criminalize ang troll farms. So, totoo lang, iisip ko, actually, go ahead. Kasi, hindi naman kami ang gumagamit ng troll farm eh. Kami po mga simpleng mamamayan po kami, hindi po namin kayang bumili ng trolls. Okay? It will cost a lot para bumili ng mga serbisyo ng mga troll farms. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Mag-search po kayo sa Facebook. Makikita nyo, meron dyan yung mga nag-o-offer ng services. One like, one follow or things like that, ganyan-ganyan, para raw ma-improve or ma-alter yung algorithm, ganyan-ganyan. Merong mga ganong nagbibigay talaga ng serbisyo. You want to criminalize that? Go ahead. Walang problema. Ngayon, matatalino na po ang mga tao. Isang tingin pa lang po namin dyan sa mga walls ninyo, sa mga pages ninyo, alam na namin kung meron kayong mga troll o wala. There are trolls na more sophisticated, like iba-iba yung comment, kala mo merong level kasi yan yung mga trolls na yan Meron yung mga binabayaran na bots na auto-like, auto-comment, same yung mga mensahe, ganyan. And I think that's the cheapest kind of troll, yung parang magre-react doon sa mga post, ganyan. And then there are trolls who are being paid in order to fake engagement. Na kunwari mga aasar, mga ganyan. These are real people who would have like fake na approach doon sa gusto nilang itumba na social media personalities. And itong ganitong sinasabi ko, meron tayong basihan dito. Kagaya nung nangyari dito sa Kunsuhi couple, di ba? Na eventually na-unravel na isang sophisticated social media strategy hiring individuals in order to coordinate, orchestrate certain online attack. Okay? So, ito yung problema ko sa House of Representatives It's just so happened that content creator like myself at saka yung ibang mga Duterte-aligned vloggers are very critical on things like this.
Alam niyo kung bakit, mga sir, ma'am? Kasi po, kung ganito, yung mga ganitong senaryo, pag nangyari to sa panahon ng Duterte administration, baka kakuha kami ng sagot. Ang problema kayo ng troll farm, fake news kayo ng fake news, kayo naman na talagang gumagamit ng troll farm. Kayo naman talaga ang totoong, ang mga sinungaling at nagfe-fake news. Diba? If we're going to look at the pages of the House of Representatives, I vividly remember, sa House of Representatives, nagbablock nga kayo ng ng mga nagkikriticize sa inyo dyan eh. I mean, your Facebook page, your official Facebook page, supposedly ay dapat mag-communicate sa lahat. Dapat nga policy yan na hindi kayo dapat nagbablock. Pero, ako experience na na talagang binlock ako ng page ng House of Representatives before. So this is the problem when they do not want people to understand what's going on. Ililituhin na lang nila ng lilituhin yung mga tao tungkol sa troll farm, tungkol sa fake news, either dahil guilty sila or kasi sila mismo yung gumagawa ng mga inaakusa nila. At ayaw nila magpaliwanag kasi meron pa sila ibang mga katarantaduhang ginagawa. Dito tayo sa concept ng manufactured crisis, equal suppression of dissent. Ito ba'y nakikita mo sa Administrasyong Marcos at the House of Representatives para malihis ang usapin doon sa mga tunay na issue na dapat papag-aralan ng taong bayan, which is pinapaliwanag ninyo ng mga political commentator at mga political vlogger? Definitely, Sir MJ, no. I remember I made the content, I think mga 3 days or 4 days before yung bicameral deliberation ng national budget. And what I said doon sa content na yon is that, alam naman natin na ang lahat ng nakawan, mangyayari yan pagdating sa bicameral. Dahil lahat ng insertion, nandun. Doon ipinapasok lahat ng insertion eh. And this is important kasi nga, supposedly dapat ang lahat ng kaperahan ng bayan ay dumadaan sa masusing deliberation ng Kongreso. That includes the House and the Senate. Pagdating ng BICAM, uupuan nila yan at magsisiksik sila ng kung ano-anong pera na hindi na pag-usapan ng publicly. Hindi na pag-usapan publicly. May problema tayo. I said in that content na bantayan natin to kasi I think they are going to mount ng pinakamalaking katkungan dahil unang-una election ng 2025. Pangalawa, 'di ba pinapaingay nila yung impeachment ni Inday during that time. So, yung mga issues na ginagawa nila, yung mga minamanufacture nila na issues, kagaya niyang pagpapaingay ng impeachment ni Inday, pagdamay sa mga vloggers dito sa hearing sa Kongreso, these are all manufactured issues in order to hide yung talagang mga ginagawa nilang katarantaduhan diyan sa pera ng bayan at ito nga yung sa national budget. So, manufactured crisis? Yes. Like, what's the urgency of impeaching Inday Sara? Bakit? Anong mangyayari sa Pilipinas pag na-impeach si Inday Sara? Masasagot ba ang gutom, kahirapan? Madadami ba ang trabaho? Quality na trabaho? Masasagot ba ang problema ng gutom ng mga kababayan natin? Di ba, mag-i-improve ba ang buhay? Mawawala ba ang traffic? Dadami ba ang turista? Pagka na-impeach si Inday Sara, hindi. But you make it appear as if Inday Sara is the #1 public enemy. Inaano kayo ng tao. Hindi lang kayo agree. Diba? Hindi kayo agree. Kasi ayaw niyang makiparty sa inyo. Ayaw niyang pumalag siya nung gusto niyong ipitan ang budget niya ng ilang bilyong piso. Ayaw niya na makisama sa inyo. So kaya gusto niyong i-impeach. It also happened yung ito nga pag-question sa House of Representatives tungkol doon sa
ng mga ni Congressman Ungab at saka nito ni Attorney Vic Rodriguez nung nakarating na sa Korte Suprema yung question of unconstitutionality ng bicameral report na maraming blanco. Ano yung mga pinalabas nila ng mga issues after that? The following days, pinaingay nila ulit yung impeachment ni Inday Sara. Pagkatapos, pinaingay nila ulit itong sa mga vloggers. The design is very obvious. Gusto nila na ang impeachment, kunwari, kailangan i-address ang problema na si Sara. Ang mga vloggers kailangan dikin sa TRICOM kasi nagpapakalat sila ng fake news. As if yung fake news is something that yung fake news ay talagang sobrang napakalaking problema ng bansa. They are approaching our problems incorrectly. And pati nga hindi ko talaga maintindihan kasi MJ yung problema nila sa fake news. Ano pa exactly problema nyo sa fake news? They are approaching it correctly kasi iba na ngayon ang information Iba na ngayon ang pagpapakalat ng information. Ang labanan ngayon is how we process information. So ngayon, kung sasabihin yung problema ang fake news, ganyan. Ito, nagbabago naman talaga ang informasyon Maaaring ang impormasyon na nakalap natin ngayon ay ganito. Pero pagka nakakuha tayo ng mga additional information, maaaring maiba yung nature ng unang impormasyon na nakuha natin. Ang sagot sa fake news ay magkaroon ng matinding processing ang isipan ng madla tungkol sa mga impormasyon na kumakalat. Kapag merong impormasyon dyan, paano mo yan i-consume? Paano mo yan iintindihin? 'Di ba? Magagawa mo yan kung patatalinuhin mo ang masa para hindi sila naluloko ng mga balita na hindi makatotohanan. Now, instead of focusing on the messenger, focus on your audience who will ultimately consume those information. So, yes, everything itong current administration na to, nililigaw nila ang mga tao. And ako, ito rin ang isa sa mga advokasya ko, Sir MJ. Ever since na nag-start akong mag-vlog tungkol sa TikTok, sinasabi ko nga, I am not the most intelligent. I am not the most, I am not an expert on, I am not an expert here. I am not the most intelligent. But, kasama ko at 10 ng mga Pilipino na mga nanonood sa akin, ng mga followers ko, na uhaw kami na magkaroon ng mas mataas na level ng pag-uusap tungkol sa mga issue na nakaka-apekto sa sambayan ng Pilipino. Na sama-sama kami, ako at ng aking mga followers, na naghahanap ng katotohanan at naghahanap ng solusyon at sagot sa mga problema ng bayan. At naghahanap rin kami sama-sama ng accountability dito sa mga tao na who are supposed to call the shots for our nation. So, the more that they dilute the conversation, the more that we call them out. Ang problema kasi pag kino-call out namin sila, nagagalit sila sa amin. Mm-hmm. Ma'am, there's a famous quote by a famous whistleblower known ito worldwide, si Edward Snowden. Sabi niya, when exposing a crime is treated as committing a crime, you're being ruled by criminals. How does this being applied sa nangyayari sa ating bansa ngayon with the Marcos Jr. administration, in your own thoughts? Very accurate. Very accurate. Yung recent na pangyayari kay Attorney Respicio, yung nagsalita siya about the vulnerabilities of the election. At ang nangyari, siya pa yung tinratong kriminal ng COMELEC. Diba? It gives life doon sa sinabi ni Edward Snowden Diba? Na kung magsasalita ka tungkol sa mga kamalian or sa krimen, sabihin na natin, magsalita ka sa kamalian at sa mga krimen, ikaw pa yung mapapahamak. Hindi,
kung ganun yung nangyayari sa atin ngayon, na bawal kang magsalita, dapat hindi to tanggapin ng mga Pilipino eh. Dapat hindi to this should be, there's no justification na hindi maging tolerant ang ating gobyerno sa kritisismo, especially if we're calling out something that is wrong. Kasi indikasyon ito na kung ayaw nyo makinig at ayaw nyo itama ang mga kamalian, malamang kayo kasing gumagawa ng mali. Kayo kasi yung kumumpas ng mga mali na yan. Diba? Ang dami-daming mga katarantaduhan na nangyayari sa ating bayan, like yung bicameral report na maraming blanco, na hanggang ngayon hindi nila ma-explain kung bakit may blanco. Yung PhilHealth, yung pag-transfer ng pera ng PhilHealth to National Treasury, hindi rin nila mapaliwanag ng maayos. Yung mga flood control projects na palpak, bilyong-bilyong pera ang inilagay, pero ang dami pa rin mga Pilipinong namamatay sa baha taon-taon. Hindi ko sinasabing i-zero out niya yan, but at least protect the money of the people. Yung mga infrastructure na nagfe-fail, alam natin maraming korupsyon yan, maraming korupsyon dyan, at maraming mga kapalpakan dyan. Why is it na yung mga taong inaasahan natin na mag-check at magtatama ng mga problema na to, at yung mga sumisigaw ng mga tao tungkol dito sa mga kapalpakan na to, bakit sila yung pinapersecute natin? There is something that is seriously wrong here. And hindi po pwede na maging ganito ang Pilipinas nating mahal. Walang aabutan yung mga susunod na henerasyon na magandang Pilipinas kung ikaw hindi mo na pwedeng itama ang mga mali. Kung tayong lahat, wala tayong makuhang sagot na matino dito sa mga kamalian na to. Di ba ho, Ma'am Joey, yung voice of dissent sa ating sariling wika, yung tinig ng pagtutol ay nakapagpapatibay sa demokrasya? Di ba demokrasya tayo? Democratic government. Well, on paper, yes. On paper, yes. Pero ang problema kasi mga may hawak ng kapangyarihan ngayon dito sa ating gobyerno, they are not as tolerant. Yun nga, sabi ko nga, because I'm very harsh talaga, lalo na sa live ko, talagang pagka, and I really say what I feel. And I'm very passionate doon sa aking adhikain na magkaroon ng mas mabuting Pilipinas. Ang ultimate goal ko, Sir MJ, kasi talaga is to increase the public consciousness and to dream of a specific Philippines that they want to have in the future. Ano talaga yung gusto nating Pilipinas? Kasi unfortunately, doon pa lang hindi tayo magkasundo-sundo eh. Ano ba yung gustong Pilipinas natin? 50 years from now, ano ba yung Pilipinas na ini-envision natin? And masakit mang isipin at masakit mang aminin, pero yung mga Pilipino, hindi sila concerned doon. Wala silang, karamihan sa atin, walang vision kung ano yung Pilipinas na gusto nating ma-achieve. And, my advocacy really is for the public to have a consensus. Doon pa lang tayo sa first step. Ano ba yung gusto nating Pilipinas? Saan ba tayo mag-a-agree dito? Anong uri ba ng Pilipinas ang gusto nating ma-achieve? Diba? Yung maraming trabaho, yung hindi mo na ikahihirap, yung pagkakaroon ng pamilyang may sakit, may malubhang sakit, yung hindi ka na natatraffic. Anong Pilipinas ba yung gusto nating ma-achieve dito? Ngayon, if we are being suppressed by those in power para makapag-formulate ng ating mga ideas at makapag-articulate ng mga gusto nating mangyari para sa bansa, yung magtama ng mga nakikita nating mali, ano pa itong space na? Demokrasya pa ba to? Demokrasya mo pa bang masasabi to kapag hard ka dito sa mga politicians na to, tapos
ang bira sa'yo, imbis na sagutin ka, sasabihan kang fake news. Diba? Hindi yun that's very undemocratic no? Ito sa mga kongresista natin, ayan, especially ang gumagawa niyan si Benny Abante, Dan Fernandez, Kong Ace Barbers, na every time na tinatanong kayo, ang bira nyo parati, fake news. Is that a democratic way? Coming from statesmen, coming from public official, democratic ba yun? Tatanungin kayo tungkol sa mga certain issues, tas ang sagot ninyo, fake news. Dan Fernandez, nung tinanong siya dun sa kontrobersya tungkol dun sa mga eroplanong dun sa aviation issue na kinasasangkutan niya, ang sagot ni Dan Fernandez, fake news. Si Benny Abante, nung siya ay kinukumpronta ng mga Duterte-aligned vloggers tungkol doon sa statement niya na wala nang drugs na sa kanyang distrito. Hindi kasi mga DDS vloggers na yan, mga ano yan, makinig kayo sa akin kasi tatanga-tanga kayo. That was his reply. Itong si Congressman Barbers, anong naging reaksyon niya nung tinatanong siya ng sangkaterbang tao, especially ng mga kababayan niya sa Surigao, tungkol doon sa drug haul na nahuli from Surigao Port to Liloan Leyte. Fake news. I mean, they weren't really able to explain sufficiently and convince the public na tama yung mga ginagawa nila. At kapag ginigit-git sila at tinatanong sila, ang laging retaliation niya, fake news. Hindi na po tanga ang mga tao ngayon. Nakikita na po namin yung ginagawa ninyo. Nababasa na po namin yung mga ninyo, no? Nababasa na namin yung mga intention ninyo. At kapag hindi nyo masagot ang mga tanong sa inyo at ang tatratuhin ninyo, parang kami ang may mali dito. Diba? Kagaya nga na sinabi ni Ace Barbers ngayong umaga, yun ang mukhang guilty. Diba? Yun ang mukhang guilty. Ba't ayaw nyo sumagot ng matino? Ma'am, bago lang ulit si partner Jason, how big is a test case yung nangyari kay Pastor Apollo C. Quiboloy, nakulong, pinuhay yung mga kasong matagal nang dismiss, at ngayon, suffering at the hands of the state, ginamit po yung batas para makarelate yung mga ordinaryong Pilipino na pag binanggit mo ang pangalang Pastor Apollo C. Quiboloy, malalaman mo agad na ito yung current situation ng Pilipinas ngayon. Ma'am. I remember nandun ako sa Davao when the siege happened. And I said something like that. Etong nangyari dito sa KOGC compound at yung mga ginagawa nila kay Pastor Quiboloy, this is actually the start. Kapag hindi ito nalabanan, tuloy-tuloy ito. And that's really the truth. Ganun yung mga nangyayari ngayon, no? Pagka hindi nila kasundo, kakasuhan nila. So that's one of the reason kaya kami nagkaso Kasi there are so many there are so many things that comes with this action. Dahil alam nga namin at yung nakita naman natin yung mga pinagagagawa dun sa mga ibang tao at ibang entities na hindi na defiant sa kanila. Defiant dun sa powers that be. Naiipitin talaga nila at iipitin talaga nila, and they're going to utilize laws, their resources in order to make you appear na ikaw yung mali. Ganon. Actually, ang hirap talaga dito kasi sabi ko nga parang nakakatakot kasi ginagawa nila na yung sila na rin yung batas. And Inday Sara said this, sila na ang batas. That is why we take advantage, we decided na importante na kami yung magkakaso. Kasi we want to see this, how is this going to turn out? Meron pa ba tayong aasahan sa justice system natin?
Kasi kung hindi kami ang mag-utilize ng justice system, sila ang mag-utilize niyan at tataniman kami ng sangkaterbang kaso. Ganon. Ma'am Joey, babalikan ko lang itong naging pagsampa po ninyo ng kaso laban dito kay Representative Ace Barbers. Kasi kanina ay naglabas po siya ng pahayag at gusto ko pong hingin ang yung komento patungkol po dito. Siguro iisa-isahin po natin by paragraph at hingin ko po ang yung komento regarding po dito. And I quote, sinabi po ni Representative Ace Barbers, "If those who filed the libel cases against me all felt alluded to as narco-vloggers, then it could be seen or interpreted that indeed they were. Bakit kayo masasaktan kung hindi kayo guilty?" Ito kasi yung problem kapag kayong mga kongresista natin walang alam sa batas eh. They make stupid statements like that. Yun yung problem. Okay, first, sinabi niya na, if you feel alluded doon sa mga, probably you're guilty, ganyan-ganyan. But sabi ko nga, this is going to be an issue of fact. I-identify mo ba kami? Hindi mo ba kami i-identify? This is going to be an issue of fact. And this is something that has to be sorted out doon sa proper venue, which is sa korte. So yung part na yon, iiwanan ko yon. Maglaban tayo sa korte, Congressman Ace Barbers, kung na-meet mo ba yung element ng libel dyan. Okay? Ngayon, yung pagsasabi na, pag hindi ka guilty, huwag kang magre-react, ganyan-ganyan. Ba't ikaw nag-react ka nga dun sa dun sa, tawag dito, dun sa mga questions tungkol sa'yo tungkol dun sa, kung drug lord ka ba, ganyan-ganyan. Galit na galit ka. Galit na galit si Congressman Ace Barbers doon. At to this extent nga, na nag-ano pa siya, nag-privilege speech pa siya sa Kongreso. If we're going to follow the logic of Congressman Ace Barbers, diba? Kung hindi ka guilty, ba't ka nagre-react? Ba't ka gumagawa ng aksyon? Nag-privilege speech ka pa nga tungkol dyan. Diba? So, does that mean guilty ka? Doon sa mga droga dyan sa Surigao? Sinabi niya pa, ma'am, "I always abide by the constitutional provision on free speech and expression, but this cannot and should not be used as a license to besmirch people's reputations and throw expletives at their subjects, concoct false or fake narratives and propaganda lines. And I firmly believe that they are not doing it for free." He firmly believes that we're not doing it for free, and that is directed to the people na nagsampa ng kaso. So that is me. That is us. And you're saying na we're not doing it for free? Congressman Ace Barbers, what is your proof? Your belief is not the reckoning point here. You are irresponsible. And it's not up to you to say whether what you are doing is constitutional or not. We filed a petition before the Supreme Court questioning your very act of regulating our content. Okay? And so, sabi ko nga, parang ito yung problema kasi kapag kayong mga kongresista natin walang alam. Pag yung mga kongresista natin hindi alam yung mga pinagsasabi, they're going to say all these flowery words na kunwari makatao sila, makaano sila, ganyan-ganyan. At kapag nakikriticize sila at nabe-breakdown yung mga pinagsasabi nila, na ito pala ay mga walang laman, ampaw. Diba? Nagagalit sila, nabibisto sila. Na, you are saying you are following the Constitution, ganyan-ganyan. Then why haven't you responded to the Supreme Court? Doon sa order nila na ipaliwanag yung mga sarili ninyo, dyan sa content regulation na ginagawa ninyo sa House of Representatives? Is that constitutional? Magkikita po tayo. Kasi nga po, kinasuhan na po namin kayo. So magkikita tayo. So, I do not understand the duwag part. Kasi nga, kaya nga po kami nagkaso para magkita-kita tayo sa tamang venue. Doon po tayo mag-usap. Diba? Kung saan wala kang contempt powers,
wala kang advantage sa amin at makapag-usap tayo ng rektahan dito, 'di ba? Na not us nor you is more powerful than the other. We bring this fight to the proper forum. Hindi kami ang lamang, hindi ikaw ang lamang. Parehas tayong patas. 'Di ba? Ngayon, ano nga, sorry Jason, merong yung first part ng sinabi mo na I wanted to respond to that kaso medyo madami yung items eh. Sinabi niya, ma'am, ang sinabi po niya, ang hindi nila pag-attend ng TRICOM public hearings, or dito po sa ano, ma'am, dito po sa, and common sense dictates, and common sense dictates that many, if not all, of these particular bloggers are mouthing the same propaganda lines of their principals. Sabi niya, ma'am, okay lang sa akin na punahin ang mapalpak o mali sa aming trabaho, pero pag mumurahin o babastusin nyo na kami na walang malinaw na dahilan at deliberate na di kukunin ang aming panig sa issue sa inyong pagbablog, ibang usapan na yun. Yan yung example ng content regulation, which is unconstitutional. You cannot do that. You cannot say na hindi ka namin pwedeng murahin. Of course, pwede ka namin murahin. Mula umaga hanggang gabi. Because that's part of my freedom to express. And it's guaranteed by the Constitution. Ganon. Duwag ba yung dudulog ka sa Supreme Court para itama yung nakikita naming mali? Duwag ba na dadalin mo ang ganitong usapan sa isang lugar na walang mas malakas sa amin? Hindi ako, hindi si Ace, hindi si Congressman Ace Barbers. Karuwagan ba yung harapin ang issue na ito na kung saan parehas tayo ng footing? Ang duwag ay yung tao na nagyayaya, gusto ng bugbugan, pero gusto niya punta ka doon sa tambayan ng barkada niya. Yun ang duwag. Yun ang duwag kong Ace Barbers. If you are really brave, like what you claim to be, shed your parliamentary immunity, shed your congressional privileges. O edi mag-usap tayo, magdebate tayo tungkol sa mga public policies. Pag-usapan natin ang problema ng drugs dyan sa Surigao. I mean, kung gusto mo lang pala na imbitahan ka at kausapin ka tungkol sa mga issues na kinai-involvan mo, pwede ka naman po namin padala ng imbitasyon, sabihin mo lang, in fact, if that is what you want, na gusto nyo kunin ang panig ninyo, then I'll do that. Kasi yung sa akin, vlog po yung ginagawa ko, no? Vloggers po kami. I am a political observer, so I react based on the things that I see. Okay? I react based on the things that are available in cyberspace, offline. Ano ang partisipasyon mo at gaano karami ang mga flood control projects? Na gumagana dyan sa iyong distrito. Yung mga infra projects dyan sa Surigao, kumusta na? At higit sa lahat, ano nang nangyari doon sa sa mga mining activities sa iyong probinsya? At saan nyo po nakukuha ang kapal ng mukha ninyo na yung asawa po ninyo ay may 29 million pesos na utang worth of luxury bags? And yet, gusto po ninyong humawak ang asawa ninyo ng congressional seat at irepresenta ang inyong distrito. If those are the things that you want to be asked, personally or via email, we can do that. Yun naman pala gusto ni Kong Ace Barbers eh. What we want from you is to answer everything. That's your job. Ang problema po kasi dito, meron pala kayong specific na gustong gawin namin. Wala pa po problema yon. Pwede po namin gawin yon. Kaso paano naman po yung hinihiling namin? Hindi naman sinasagot. Diba? Hindi naman po nakakakuha ang taong bayan ng sagot sa inyo. Ang nakakasama ng loob dito, if I may lang, Jason, ang nakakasama ng loob dito kasi, yung House of Representatives, na figure out na nila kung paano i-optimize yung power nila dito sa Kongreso. And the problem is, Ace Barbers
Congressman Ace Barbers, while he is a representative of Surigao, I think 2nd District of Surigao, I did not vote for him. He doesn't represent my voice. Taga dito ako sa Bulacan eh. Diba? But the things that he's doing, the things that he's leading diyan sa Kongreso, it affects people na hindi naman niya nire-represent. I mean, there is something wrong with our system. Bakit itong taong to, di ka man binoto to, pero gustong i-regulate ang content ng lahat ng mga content creators? I mean, hindi ba dapat tinitingnan na natin ang mga kapangyarihan itong mga kongresistang to? Kasi when you make a decision and you make you belong to certain lobbying block. And in this case, kapag kumampi ka doon sa House Speaker, no? Grabe yung nagiging kapangyarihan eh. Nagiging, I think there is some sort of overreach here. We have to find some balance na hindi ba dapat ang trabaho ng mga kongresista dito is to make sure that they are truly representing the sentiments of the public. Na kapag meron silang ginagawa dyan sa House of Representatives, hindi ba dapat may continuous coordination doon sa inyong mga nire-represent sa Surigao? Kung agree ba sila dyan sa mga pinaglaban mo sa Kongreso? In order to make sure that you are really doing your mandate to represent the voice of the people. Naalala ko yung sinabi ni Mayor Bastedo sa kanyang vlog, no? Sabi niya, problema kasi dito sa mga kongresista na to, pagdating doon sa kanilang mga distrito, walang bumabangga sa kanila kasi sila yung mabibigat doon eh. Sila yung mabibigat doon. Now, once they are exposed in the national stage and they are being contradicted by people na hindi naman nila kadistrito, hindi sila sanay. Ganon, hindi sila sanay. And I think, there must be some, like a validation, maybe a process of validation. Na, yung mga kongresista dyan sa, yung privilege speech ni Barbers, is it something that you consulted the people of Surigao to say in your privilege speech? Diba? There has to be rules formulated. So you're not abusing that, that privilege. Remember yung privilege speech, kaya nga siya tinatawag na privilege kasi hindi mo yun dapat makukuha lang ng basta-basta doon. But what is your, that privilege that was given to you, what is the basis of that? Out of the blue, naisip nyo lang kaya magpe-privilege speech kayo for that. I think it has to, it has to come from legitimate mandate. Ano ba yung sentimiento ng mga tao sa Surigao para gamitin mo yung oras mo for privilege speech at hindi ito magamit sa manufacturing crisis, kagaya nga ng sinabi ni Sir MJ. Ma'am Joey, maraming salamat po sa inyong panahon at chill na tayo on a Thursday evening. Thank you, ma'am, and God bless po. Maraming salamat, Sir MJ, Sir